Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga tagapakinig. So, meron pong isang Facebook message na ipinadala sa akin kanina yung ating researcher. Ito po'y galing dun sa ating JBM Apologetics na page, ano? Ang sabi dito sa message ng isang kapatid, "Good day, brother. Happy midweek." Oh, midweek pa pala to. Ba't ngayon lang na-forward sa akin ito? So, sabi dito, "Happy midweek. Pwede po bang humingi ng pabor? Pwede nyo po bang ma-preach yung about sa loud cry? Kailan po ito magaganap at ano po ang mangyayari sa araw na yon? Salamat po, brother." So, yan po yung kanyang request, ano? At siguro bago natin sagutin itong request niya, meron po akong isang verse sa Bible na babasahin sa inyo, mga kababayan, ano? Ang sabi dito sa Revelations chapter 18 verse 1, "Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang isa pang anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan, at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian." Sa verse 2, "At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya. Ito'y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal, at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon." So dito, mga kababayan, may nabasa tayo kung napansin ninyo. Ang sabi diyan, sumigaw siya ng malakas na tinig. Ito po yung tinutukoy na loud cry. Kasi ang tanong ng kapatid, pwede nyo bang ma-preach yung about sa loud cry? Pag sinabing loud cry, yan po yung binabanggit sa Revelations 18 verse 1. Sumigaw siya ng malakas na tinig. So this is the loud cry. And if you will notice, nakasulat siya sa Revelations chapter 18. Dito siya sa Revelation 18. At kung pupunta kayo sa Revelations chapter 19, mababasa nyo naman doon yung pagdating ng Panginoong Hesus, sakay naman ng kabayong maputi. So ano ibig kong sabihin? Itong sigaw na ito po yung magsisilbing last message galing sa langit bago dumating si Kristo. Kasi the loud cry was given in chapter 18. And then on chapter 19 is second coming na. So the loud cry is the last or the very last message na ibibigay sa mundo bago dumating si Kristo. Ganyan po yan, mga kababayan. At sino daw ang makakarinig nitong loud cry na ito? Ang sabi sa verse 1, "Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang isang anghel na nananaog sa langit na may dakilang kapangyarihan, at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian." So, ang maliliwanagan pala nitong anghel na may dala ng loud cry ay ang buong lupa. The earth, ang mundo. So, ano yung isinisigaw ng anghel? Bumagsak, sabi niya. Bumagsak ang dakilang Babilonya. Ito'y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal, at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng galit ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Sa verse 4, "Narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umabot hanggang sa langit, at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan." So the very end time message is about separation. Paghiwalay. Paghiwalay saan? Doon sa Babilonya. At kung kayo po ay regular na nanonood ng ating Revelation series, madalas nating dinidiscuss kung ano yung Babyloniang tinutukoy dyan. Yan po ay isang babae na nakaupo sa hayop na pula. Ang babae ay simbolo ng isang relihiyon, at ang hayop na pula ay simbolo ng isang masamang political power. So this image symbolizes a religion sitting upon a political power. Ibig mo sabihin, kapatid,
imamaniobra ng relihiyon ang politika? Well, unfortunately, yes. Ipinapakita ng prophecy na ito na time will come, there will be a unity of religion and politics sa mundo. At ang relihiyon, dahil nga siya yung nakasakay dun sa hayop, siya ang magmamaniobra sa politika. Once na mangyari ito, makakakita tayo ng mga religious doctrines na isa-isang ipapasok sa ating saligang batas, mga kababayan. So the religious dogma will be enforced, and those who will not follow will be arrested, will be imprisoned, kasi batas na siya ng bansa din eh. So ang tendency niyan, ang buong mundo ay susunod sa mga doktrina ng relihiyon na nakaupo dun sa hayop, nung Babylonia. So yan po yung meaning niyan, mga kababayan. At ang sabi sa Revelation 17, yun daw Babylonia na yon na nakaupo dun sa hayop, siya ay tinatawag na ina ng mga patutot. Pag sinabing patutot ay masamang babae. Kumbaga, ano yan eh, harlot ang tawag sa English. Yung mga babaeng nagbebenta ng aliw, ano? So, itong Babylonia o babaeng nakaupo dun sa hayop, siya ay isang mahusay o magaling na harlot. At ang sabi, siya ay ina rin ng mga harlot. Kumbaga, pinaka-mother siya eh. So, sino itong mga harlot na mga anak niya? Ito po ay mga false religions din na gumagaya dun sa ginagawa ng nanay nila. They practice fornication din, nakikipag-fornicate din sila dun sa mga customers ng nanay niya. Eh, sino yung mga customers ng nanay niya? Mga hari sa lupa. So, these religions, these various religions na gumagaya dun sa ginagawa ng nanay nila are also fornicating with the kings of the earth, with the world, sa mundo, sa sanlibutan. So, in short, lahat ng mga maling relihiyon at lahat ng mga gobyerno sa lupa, all of them will be under the dogma of the mother harlot. Kaya ang mundo naging masama kasi itong mga ito ang namumuno sa mundo eh. Kaya ang sabi sa Biblia, hinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid. Siya ang nagpasama sa lupa. Sa tulong ng kanyang mga anak na harlot din at ng mga gobyerno sa lupa na customer niya, ang lahat ng mga tao sa buong mundo naging masama sa mata ng Diyos dahil dito sa babaeng ito. At ang sabi sa Biblia, ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umabot hanggang sa langit at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Naaalala ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. By the way, pag sinabing kasalanan, ano ibig sabihin yan? Ano pakahulugan ng Biblia sa salitang kasalanan? Hindi ayon sa pakahulugan ng mga pastor, ano? So ano ang sabi ng Biblia tungkol sa salitang kasalanan? Unang Juan 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ano daw ang kasalanan ayon sa Biblia? Paglabag sa kautusan. Paglabag sa batas ng Diyos. Yan ang definisyon ng Biblia sa kasalanan. Therefore, ang ibig sabihin ng salitang ang iyong mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umabot hanggang langit at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan, tumutukoy ito sa mga aral ng Babylonia, mga religious teachings na kakontra ng batas ng Diyos. Nakuha nyo? At ang pakikipagtulungan ng mga maling relihiyon sa mundo na nagpa-under sa kanya at ng mga gobyerno sa mundo na nagpa-under sa kanya, ang buong mundo ay napuwersa na lumabag din sa batas ng Diyos. Yan po yung naging consequence niyan, mga kababayan. The whole world is now violating the law of God. And that's the reason kung bakit sinabi ng Biblia, siya ang nagpasama sa buong daigdig. Lumalabag ang mundo sa mga batas ng Diyos, ang ibig sabihin niyan. So the end time message, according to Revelations 18 verse 4, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sin, that ye receive not of her plagues. Come out of her, my people. Kung ikaw ay naniniwalang sa Diyos ka, ang sabi ng Diyos, come out of her.
Umalis ka sa kanya. Humiwalay ka. Humiwalay ka dyan sa relihiyon na yan at sa mga relihiyon na sumusunod sa kanya. Bakit daw? That ye be not partakers of her sin, that ye receive not of her plagues, para wag kang madamay sa mga salot na ibubuo sa kanya. So, by staying or by joining to these religious groups, you will become partakers of her plagues. Damay ka kahit anak ng Diyos ka pa. Bakit? Kasi hindi ka umalis dyan eh. Ang liwaliwanag na sinabi, umalis ka sa kanya. So, huwag kayong maniniwala dun sa mga nagsasabi na hindi nakakaapekto ang relihiyon sa kaligtasan. That's not true. Pwede kang ipahamak ng relihiyon mo dahil aminin mo man o hindi, hanggat nandyan ka, susunod at susunod ka sa aral ng mga yan. Sa mga maling aral ng mga yan. 'Di ba? So, that's the reality. You cannot deny that. So, balik tayo dun sa tanong ng ating kapatid. Ano po ang loud cry? Ang loud cry ay ang mensaheng i-deliver sa buong mundo bago dumating si Kristo. This is the last call of God's mercy kung gusto mong maligtas bago dumating si Kristo. And you will do that by faith. If you want to follow Christ, if you have faith in Jesus Christ and you want to follow Him like the 144,000, aalis ka sa mga relihiyon na yan. Kaya nga kung mapapansin ninyo yung 144,000, ano sabi? Sila'y sumunod sa kordero san man siya pumaroon. Sila'y hindi nahawa sa mga babae. Ang tinutukoy na babae doon, hindi mga literal na babae. Hindi literal na virgin ang tinutukoy doon. Ibig sabihin, umiwas sila sa mga maling relihiyon dahil yung mga maling relihiyon, yan ang representasyon ng salitang babae sa Biblia. Nakuha nyo mga kababayan? And since this is a loud cry na maririnig sa buong mundo, hindi pwedeng isang tao lang ang gagawa nito. Hindi tayo katulad ng ibang religion na pag sinabing anghel, ang tinutukoy isang tao lang, yung kanilang sugo lang, ano? Pag sinabing loud cry, hindi pwedeng isang tao lang ang gagawa nito. Kaya ba ng isang tao na sumigaw sa lahat ng mga bansa? Kahit pa sabihin mong gumamit ka ng internet hindi lahat ng bansa makakarinig sa'yo. Pero ang sinasabi dito, naliwanagan ang lupa. The earth was enlightened by Him. That's how this message is powerful. That's how loud is this message. So meaning, hindi literal na anghel ang mangangaral nito. Hindi ibig sabihin, may literal na anghel na bababa mula sa langit, sisigaw ng ganito, magsilabas kayo sa kanya. No. Tao rin ang magdi-deliver ng message na ito, mga kababayan. Yung anghel ng Diyos, yun ang mangunguna sa kanila. Kasi this message was commissioned to an angel, right? However, hindi yung anghel na yon ang literal na sisigaw. Siya yung guiding angel dito sa message na to. Sa kanya pinagkatiwala. But the very act of the shout, yung mismong sisigaw, hindi siya. Tao sisigaw nito. Kumbaga, this is a joint ministry ng mga tao at nung anghel na inutusan para mga siwa dito sa mentaheng ito, mga kababayan. Tanong, sino ba yung mga tao na yon na magiging katuwang nitong anghel na commissioner dun sa message na yon? Yun po ang church. The church, yung mga taong alam ang tunay na aral ng Diyos. Pakinggan ninyo, dito sa Ephesians chapter 3 verse 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, hindi iglesia ni Kristong nasa Pilipinas, yung iglesyang totoo. Ang sabi, upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Nakita nyo? So this message will be given to the world by the church with the help of that angel commissioned by God for the loud cry. Tanong, kailan? Right before dumating si Kristo. Bago dumating si Kristo, isisigaw yung loud cry na yan. Time will come kapag nag-unite na ang mga relihiyon sa ilalim ng mother harlot nila at itong mother harlot ay nagkaroon na ng authority sa mga gobyerno sa lupa, magiging batas na yung kanyang mga doktrina. Ang sino mang hindi susunod, aarestuhin, ipapapatay. If you are familiar with the Holy Inquisition during the Dark Age, tinalakay na natin ito sa episode 1 ng Revelation series. Kung familiar kayo dun sa Holy Inquisition, nung panahon ng Dark Ages kung saan pinapatay
sinusunog ng buhay ang ayaw sumunod sa aral ng simbahang Katoliko, ganun po ang mangyayari bago dumating si Kristo. Pag ayaw mong sumunod, aarestuhan ka ng gobyerno at ikaw ay mapaparusahan. Merong death decree na ilalabas sa mga panahong yan, mga kababayan. So yung ayaw sumunod, dahil nananatili siyang tapat doon sa alam niyang utos ng Diyos, sila yung pinaka magsasuffer sa mga panahong ito. Ang unang mangyayari niyan, surveillance sila. Kasi during that time, kontrolado na ng gobyerno ang pera ng mga tao. May tinatawag tayong digital currency. So pag may digital currency, monitor ng gobyerno lahat ng ginagawa mo, mga paggastos mo, mga travels mo. So unang-una yon na gagamitin ng gobyerno para ikaw ay ma-monitor. So magaganap yung sinasabi nila na no one can buy or sell save those who have the mark of the beast. Kung wala kang mark of the beast, hindi ka makakapag-practice ng normal na buhay. Hindi ka makakagastos, hindi ka makakabili, hindi ka makakapag-travel, hindi ka makakapagnegosyo. So ang tendency niyan, tanggal ka sa trabaho. Kung nangungupahan ka, evicted ka rin sa inuupahan mo at may kaso ka sa gobyerno. You will get arrested, and kapag nahatulang ka na, since merong death decree, pwede kang maisalang sa death decree, kapatid. So lahat ng hindi susunod sa batas nitong Mother Harlot, they will become outlaw. They will be treated as criminals, lawbreakers. Kaya dapat sa kanila arestuhin at ikulong. Much worse, death penalty. Pakinggan ninyo dito sa Revelations chapter 6 verse 11, at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na papatayin namang gaya nila. See? Meron pang mga lingkod ng Diyos na papatayin bago dumating si Kristo. Sabi dun sa ikalimang tatak, kasi that's the fifth seal. At itong mga taong ito na ipapapatay dahil sa kanilang pagtutol na sumunod sa mga batas ng huwad na relihiyon na pinapatupad ng gobyerno, sila po yung sisigaw doon sa loud cry. Nakuha nyo? This is the end time church. Sila yung church na dadatnan ng mga panahon na to. So, while they are being persecuted, they will shout, they will cry aloud the message of the angel na nandoon sa Revelation chapter 18. Pero syempre, hindi naman lahat papatayin, Hindi naman lahat mamamatay. Meron lang talagang magbubuwis ng buhay. And those people na hindi mapapatay, makakapagtago sila sa mga bundok, sa mga kuweba, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo. At hindi naman sila pababayaan ng Panginoon because God will provide them food to eat and water to drink, mga kababayan. Meron lang talagang takdang bilang kung sino yung makakapagbuwis ng buhay. Pero hindi lahat. So, ang sabi sa verse 1, iyan po ay loud cry, malakas na sigaw, tama? Hindi ibig sabihin may anghel na sumisigaw ng malakas na literal. Kaya malakas na sigaw kasi maraming tao ang nagkakaisa na ipapangaral o isisigaw itong mensahe na ito sa buong mundo, sa lahat ng mga tao, during the time of the great apostasy na mangyayari bago dumating si Kristo. So question, how is it possible na itong message na ito ay maisisigaw ng malakas? Posible ba yun? Pine-persecute na, nakakasigaw pa ng malakas? Umaabot pa hanggang sa pinakadulo ng lupa? Kasi sabi sa verse 1, at naliwanagan ang lupa ng kanyang kaluwalhatian. So how is it possible that the whole world will be enlightened by this message? Well, that is very possible only by the power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magbibigay ng energy sa church para maisigaw ng malakas itong mensaheng ito sa buong mundo sa gitna mismo ng matinding persecution. Biruin mo pinapatay na sila, inuusig na, and still they are so brave to expose the sins of this false religion and the government. Anong dahilan? Because they are under the inspiration of the Holy Spirit, tulad ng nangyari sa mga apostol nung unang siglo. Ito, pakinggan ninyo Dito sa Aklat ng Gawa, chapter 1 verse 8, ang sabi ng Panginoong Hesus, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo
at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sinabi niya yan dun sa 11 apostol kasi wala na si Judas eh. So, before na mangaral ang mga apostol, bago mag-umpisa yung matinding persecution sa mga Kristiyano dahil dun sa kanilang ipinangangaral, ibinigay muna sa kanila syempre yung Holy Spirit gaya ng pinangako ng Panginoong Jesus. And because the Holy Spirit will empower them to deliver the message of salvation, nag-stand sila dun sa persecution. So ganyan yung nangyari. At alam nyo ba kung anong sinabi ni Pedro nung naibigay na yung Holy Spirit? Ang sabi ni Apostol Pedro, ngunit ito, yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel, at sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae sa mga araw na yon, ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila'y magsasalita ng propesiya. So ano ibig sabihin yan? Again, yung Holy Spirit ang naging driving force kung bakit ang mga alagad ay nagkaroon ng lakas na ipangaral ang ebanghelyo kahit sila ay delikado sa kamay ng gobyerno. So, this same Spirit, itong Espiritu Santo ring ito, ang magiging driving force para lumakas yung loud cry o yung pinakahuling message sa end time. Ang tawag doon mga kababayan ay latter rain. Latter rain. Sa Tagalog, huling ulan. Bakit huling ulan? Kasi po, ang Holy Spirit itinulad sa ulan eh. O pakinggan ninyo ha. Dito sa aklat ni Joel, doon sa binasa natin kanina, kayo nga'y matwa, kayong mga anak ng Sion, at magalak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat kanyang ibinibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat, at kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo, ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. So ano tong mga ulan-ulan na tinutukoy dito? Kung itutuloy nyo yung pagbasa sa verse 28 to 29, ang tinutukoy po dyan ay Holy Spirit. At mangyayari, pagkatapos ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki ay manghuhula, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Nakita nyo? So ang pagbubuhos ng Holy Spirit ay itinulad ng Biblia sa pagbubuhos ng ulan. And again, this will become the driving force kung bakit lalakas ang pangangaral ng church. Tanong, bakit sa ulan inihalin tulad yung Holy Spirit? Kasi po, ang gawain ng pangangaral parang pagtatanim eh. Pag magtatanim ka, kailangan ng ulan, di ba? Para magbunga ng sagana yung mga tanim mo. At kapag mabunga na at nahinog na, ano kasunod nun? Anihan na. Di ba? Harvest na. And the second coming of Jesus Christ is the time of harvest. Pakinggan ninyo, dito sa Santiago chapter 5 verse 7, magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Nakita nyo? So bago dumating ang Panginoong Jesus, ipapangaral ang loud cry sa lahat ng mga bansa. Sa panahon mismo kung saan may death decree ang gobyerno sa lahat ng mga hindi susunod sa mga batas ng Antikristo. At ang magbibigay ng kapangyarihan para lumakas ang loud cry ay itong Holy Spirit, yung huling ulan. Bakit huling ulan? Kasi yung unang ulan nabuhos na yon sa panahon ng mga apostol. Kaya nga ang tawag sa kanila mga unang bunga eh. So given the fact na ito ay last message na para katapusan na ng mundo, ang tawag diyan sa outpouring of the Holy Spirit na mangyayari sa panahon na yan ay latter rain or huling ulan. At yung bunga ng huling ulan na yan ang aanihin pagdating ni Kristo. So ganyan po ibig sabihin niya. Pero alam nyo may problema eh. May problema. Alam nyo kung ano yon? Nauudlot ang huling ulan. Yes, nauudlot ang latter rain.
Alam nyo ba na gusto na ng Diyos na matapos tong mundo? Sino ba namang magsasaka ang hindi excited sa anihan? Meron ba kayong alam na magsasaka na hindi excited sa anihan? Kung ako magsasaka, gusto ko madalas lagi ang anihan di ba? Lahat ng magsasaka excited yan sa anihan. Ang Diyos, bilang landlord, excited din siya sa anihan. Gusto na niyang mag-anihan Ito ulitin natin yung binasa natin kanina sa Santiago 5:7. Magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis. See? Inaasahan na ng Panginoon ang bunga ng lupa niya. Gusto na niyang makuha, pero naghihintay siya ng may pagtitiis. Bakit? Kasi nga nauudlot nga yung ulan Kailangan ng huling ulan para mahitik sa bunga yung kanyang pananim. That's the problem. Paano mahihitik sa bunga yung pananim kung hindi pa dumarating yung huling ulan? O baka may magsabi, napakasimple naman yan, Brad. O edi pa ulanin niya, ibuhos niya yung latter rain na sinasabi mo. Yun nga ang problema May puwersang pumipigil kaya hindi maibuhos yung latter rain Alam nyo kung ano yon? Yun ngayon ang ating magiging paksa sa part 2 ng videong ito. Anong rason bakit hindi maibuhos ang latter rain para mas maging powerful sana ang pangangaral ng gospel at nang matapos na tong ministry na pinapagawa sa atin? Pag natapos na tong ministry natin, harvest na kasunod nun. Ano yung harvest? Yung second coming. So, anong rason bakit hindi matapos tong ministry ng church para mag-second coming na? Yan po ang tatalakayin natin sa susunod, mga kababayan. Kaya antabayanan po ninyo. So, I think nasagot na natin yung request ng ating kapatid. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggang sa muli po, God bless at purihin po ang pangalan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo.